Siyempre bago tayo mag-umpisa sa ating gustong pag-usapan sa araw na to. Saan mang panig kayo ng Pilipinas naroroon at kung saan mo nakakaabot ng muntikong himpilan, magandang araw sa inyo. Malay mo, nakakarating din to sa ibang panig ng ating mundo. Diba? Magandang araw at God bless po sa ating lahat. Mga lodski ko dyan. Sabi ng ibang mga napapanood kong mga vloggers, ang dami daw nilang napagdaan ng mga administrasyon, mga pamahalaan, saka ng mga eleksyon, pero ngayon lang daw mukhang magulo ang takbo ng politika sa ating bansa. Pero siyempre ako din naman talagang katulad nila, marami na rin akong pamahalaan na napagdaanan at mga eleksyon din naman. At mukhang napapasang-ayon ako sa mga basa nilang ito sa mga pangyayari, sa mga kaganapan. At siyempre bago tayo tuluyang pumalaot sa ating pag-uusapan ngayon, gusto yung subscribe mo naman kung bago ka pa lang na nakakabukas ng muntikong himpilan. Nang sa ganun itong muntikong pananaw kahit pa paano naman makapag-ambag din sa iba kung ano yung ating maaring, kung anong kanilang pwedeng mapulot kung mayroon man. Ano po? Subscribe naman, saka palike mo na rin. At yung munting kalimbang na narin, pakisuyo yung dutin mo na rin. At para updated ka kung sakaling mayroon man akong mga bagong upload na magagawang video. At kinalaman sa ganitong mga usapin. Okay, thank you. Umpisa na tayo. Speaking of magulo nga, ganyan din ang basa ko. Dahil ang karaniwan naman talaga ng mga nakaraang administrasyon, dalawa lang naman talaga ang nakaupo, o yung pamahalaan at yung oposisyon. Ngayon, kaya nasasabi nga nating magulo. Hindi pang karaniwan talaga. Dahil ang kalaban, hindi mo alam kung saan nagsisimula, kung sining oposisyon. At lumalabas na parang nagiging tatlo na nga di ba? Ang unit team dating dalawa na naging unit team nga, kaya naging isa. Tapos siyempre yung pinklawan na talagang sila sana yung traditional na opposition. Ngayon mukha nga silang hindi gaanong makalantad. Pero unti-unti nakikita natin, nandiyan na sila. At sa tingin ko, ito nga yung nagiging dahilan kung bakit may mga nakikita tayo nakakaiba na talagang labis-labis na magulo na nga. Kasi yung iba naman, hindi mo naman talaga malalaman kung totoong DDS. Yung iba naman hindi mo malalaman kung totoong loyalista. Kumbaga sa panahon ito, ang dami talagang nagpapanggap. At idagdag pa yung talagang lantad na lantad yung kanilang hangarin. Yung mga hangarin na yung isa ay yung dalawang faction na naging unit team. Gusto talaga nilang pag-awayin at wasakin. Yan ang talagang nagpapagulo ng labis sa ngayon. Yan ang ating napapansin. Hindi nila kayang mag-i-oppose yung dalawang superpower. Kaya kinakailangan ang ginagawa nila. Mababasa mo naman kaya. Ang ginagawa nila talaga, paghiwalayin muna ito, wasakin muna ito. Paanong pagwasak ang ginagawa nila?
Sa pamagitan ng maliwanag na pagsusulsul, pambubuyo. O tingnan nyo, ipapakita ko sa inyo. Tingnan mo itong vlogger na ito. Paano niya talaga, kung paano mabakas na, kung paano mo talaga maliwanagan, malinawan. Ito talaga ang hangarin nila. Ito yung layunin nila sa unity. Ang magkawatak-watak, kumina at masira, pahinain, parupukin. Hindi nila kayang buwagin kung magiging dalawa ito at magkasanib talaga. Kailangan talaga, isa lang ang titirahin nila. Ay kung magiging dalawa ito, o unity, hindi nila talaga makakaya. Kaya ganito ang ginagawa nila. Panoorin nyo ito. Siguro naman kahit hindi naman tayo siguro napakahusay na kasing galing nila. May conclusion ka na ito talaga ang gusto nila nangyari. Tingnan nyo. Yan o. Malabo. Buenas noches or good Tingnan mo na lang, title na lang mo. Señoritas y señoritos. I don't normally vlog around this time pero Marcos, tuluyan na. hindi ako mapakali sa mga nabasa kong statement kay Vice President Sara Duterte. Kaya bukas pa sana ito iba-vlog natin. Pero let's get on with it kasi parang di rin ako makatulog. Na isipin na harap-harapan tayo, niloloko, harap-harapan tayo o binobola. Hindi naman ata lahat ng mga Pilipino na walang alam or gunggong. So we have to tell it as it is. So para malaman nila na hindi naman tayo lahat makamangmang, no? So it seems na may mga rapid fire developments within the day. Una yung admission ni President Marcos, and of course obviously he was reacting to the call of Senator Bato de la Rosa na magpakalalaki ka, Mr. President. Sabihin mo talaga kung nandito na yung ICC. So yun, medyo masakit yun. Kaya yun, President Marcos took his call na sabi ni Bato de la Rosa, be man enough to admit that you have allowed the ICC to come in, Mr. President. So yun, inamin na nga niya ni President Bongbong Marcos. Parang mahinang signal natin ngayon. Again, whole day na to. Dali. Okay. So kaya sinabi niya sa press con kanina si President Bongbong Marcos na ayun, sabi niya andito na kayong ICC. Pero sabi niya hindi daw sila magko-cooperate. parang sinasabi andito na nga sila pero hindi namin sila tutulungan, pero in the first place welcome sila. parang Consuelo de Bobo, no? Parang binobola lang niya yung mga Duterte. Sabi niya kita nyo yung title pa lang niya, kitang-kita nyo na Marcos tuluyan ng isinubo yung mga Duterte sa ICC. Pero tapos yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niya na pambubula lang, binubula lang yung mga Duterte. Pero napanood ko yung pahayag na yun ng BBM, talagang seryoso siya na talagang ayaw niya papasokin. Walang ganitong bahid na ginagawa ng vlogger natin. Tingnan mo, Marcos tuluyan ng isinubo mga Duterte sa ICC. Siyempre kung ikaw didiis at mababasa mo ito, mababasa kaya ng mismo mga Duterte, siyempre mag-iibang isip mo, diba? O lalo ng taong mismo tinutukoy dito. Tapos hindi yung pagkasabi niya, inulit pa niya na
Pumasok na nga, kinumpirma. Pero hindi tutulog. Pero ang lagay sa kanya nun, yung pahulugan nun. Binigyan ng pahulugan niya na binubula lang yung mga Duterte. Itong mga ganitong klase ng mga pagkilos, ito ang talagang nagpapagulo. Dito nag-uumpisa sa mga itong klase ng mentalidad. Pero sabi pa niya yung hindi naman lahat ng tao ay mangmang. Pero ang ginagawa niya, siguro magaling talaga siya, hindi siya mangmang. Pero ang ginagawa niya sa tao, yun ang ginagawa niyang mangmang. O diba? Sa mga pagkilos na, sa mga pagtalakay na yan, na inobroadcast niya sa tao. Marami pa ito. Pero kung iisa-isahin ko pa, ang hirap lang, siyempre cellphone lang, tatagal lang tayo. Talagang itong mga galamay na ito alam ko ito dahil ako'y nanonood madalas dito, Dilawan ito. Itong vlogger na ito. Talagang isa yung kanilang hangarin. Gapangin, wasakin. Para kung nga naman wasak yung dalawa na malakas, kaya nilang banggain kung iisa na lang. Saka mukhang nagtatagumpay sila. Naguluhin dahil yun nga, hindi ba umiipekto na. Katulad na sinabi ko, ang daming mga nakakahalata, mga vloggers na rin mismo, na talagang mukhang magulo ngayon ang takbo ng politika sa ating bansa. So, ganun ang epekto ng gawain ng mga taong ito. Wala pa dyan yung mga napapanood ko na nagkukunyaring loyalist, pero wala, kunyari loyalist sila, tapos sisirain nila yung Duterte. Pero kitang-kita mo sa kanilang mga pahayag, nang habang sinisira nila yung Duterte, hindi naman talaga sila totoong loyalist, hindi sila talaga Marcos. Talagang gusto lang nila pagsabungin, pag-initin. Parang nga naman kung hiwalay, sa kanila bubumbahin kung nag-iisa na lang si Marcos. Alam naman natin itong Dilawan kahit anong gawin nila, talagang hindi naman ito palig kay Marcos. Hindi lang nila ngayon binabangga dahil alam nila matibay pa. Pero oras na grupo ito, binangga na rin ng Duterte dahil nga sa ginagawa nilang ito. Ginagatungan nila, inuudyo ka. Ganun ang sistema, binubuyo. Ganun ang kanilang mga object. Kitang-kita mo naman, di ba? Naririnig mo. Pinapalitan na ng masamang kahulugan yung mga ipinapahayag na dapat hindi naman ganoon ang pinakapunto o yung ibig sabihin ni BBM sa pahayag na yan. Pero kitang-kita kung paano niya iligaw, di ba? O ngayon, kaya sabi ko, huwag tayo magtataka kung mas magulo ngayon kung sa mga maraming nakaraan ng mga pamahalaan at mga gaganap na eleksyon. Dahil nga sa mga taong katulad nito, yung hindi mo alam kung saan talaga sila papanig, kung anong talagang susubuan nila. Pero kitang-kita mo, wala naman itong gustong gawin kundi parupukin. Yung iniisa-isa lang nila, hindi nila kaya sabayin niya. Pag rumupok na nga naman yung kabila, isa na lang ang mabubumban nila, baka kayahin na nila. Yan na lang estratehiya. Di ba napapansin natin? Nung mga nakaraan, hindi naman masyado naglilitaw itong mga pinklawan na ito. Nalaman natin dahil sila rin mismo nagsasabi na sila talaga Dilawan talaga dati. Tulad ng isang vlogger na napanood ko rin. Lagi ko din siya pinapanood. Abogado siya. Isa raw, tumakbo nung panahon ni Lini sa partido ni Lini. Natalo lang siya. So, di ngayon, ang ginagawa niya, binubumba itong Duterte. Tapos hindi mo siya malaman kung bubumbahin din si Marcos. Pero hindi niya masyadong tinitira si Marcos, si Duterte talagang binubumba niya. Tapos papalitawin niya, iaangat si Robredo. Si Lini Robredo. At hindi ba't may bagong na isinusulong ngayon dahil mukhang lalaban nga yata ngayong eleksyon ngayon, 2025. Yung Lundag Silakbo, di ba? Yun sa kanya ko yung napanood.
Kaya nung dilawan, talagang sinasabi nila, kaya nalalaman ko na sila dilawan talaga at yung estratehiya nila ay isa. Mapanood mo sa isang vlogger, lilipat ka sa kabila, makikita mo. Isa yung kanilang, isa yung kanilang diskarte, yung pamamaraan ng isa. Bombay ng Bombay yung Duterte at alalayan lang na ang pagtira dito sa nakaupo mismo kay Marcos. Pero talaga sila, bumubilo lang sila. Pag nahalata nila na rumupok na ito, aatakihin nila ito. Dilawan sila, alam pa natin pag dilawan, hindi akinin at kahit kailan hindi yan maaaring makiisa kay Marcos. Pero pansamanta dahil malakas ang gusto nilang Bombay ng Bombay muna, yung mga Duterte muna. May rarinig pa nga isang bisis, yung isang vlogger na yun, like ko di siya pinapanood. Pagkatapos niyang sirain, lagyan ng mga kahulugan na ika nga pampabagsak, pampawindam. Sabi niya, bahala kayo maglaslasan ng liigi, pare-pareho kayong matatakaw sa kapangyarihan. Mga ganun ang kanyang bitaw ng pananalita. Bagay, masyadong magaspang, pero abogado siya, masyadong magaspang yung panalita niya, nakitang-kita mo na frustrated. Ang gustong-gusto niya talagang i-down, kaya lang talagang wala sa panahon. Parang ganun yung kanyang dating. Tutunugan naman nila siyempre, di ba? Mas magagaling siyempre yung mga yan. Itong akin, isang pasada ko lang na pinakita ko lang sa inyo, yung isang halimbawa, na talagang kahit naman hindi ka tayo kasing galing nila, pinapanood ko sa inyo kanina, pinarinig ko sa inyo, talagang mahalata mo na. Na kung bakit gumugulot tayo na sobra-sobra. Hindi ko nalimutan kong banggitin. Isa doon sa mga nakaraan pang mga gobyerno, mga administrasyon. Dahil sa mga taong ito. At sana'y huwag tayong padala sa mga taong katulad nito. Kita nyo naman ang mga buladas kanina. Akala, sabi niya, di ba't sinabi niya, akala siguro ng mga tao ay mangmang. Hindi nga siya mangmang, pero ang ginagawa niyang mangmang, yung mga taong nakakapanood sa kanya. Yan yun di ba? Okay, thank you.